Sa isang lumang ospital sa Maynila, may kwentong matagal nang umiikot tungkol sa Room 7. Sinasabi ng mga nurse at doktor na kakaibang mga ingay ang naririnig mula roon, mga iyak, bulong, at minsan, mga malalakas na sigaw sa kalagitnaan ng gabi. Walang sino man ang nagtatagal sa kwartong iyon ng matagal dahil sa mga kababalaghang nangyayari. Ang silid ay palaging bakante, at sinasara na lang upang iwasan ang anumang mga insidente. Si Nurse Liza, isang bagong pasok na nurse, ay hindi naniniwala sa mga kwentong ito. Para sa kanya, kwentong gawa-gawa lang ang lahat para takutin ng mga bagong empleyado. Isang gabi, habang siya'y naka-duty, inutusan siya ng head nurse na tingnan ang pasyenteng biglang inilipat sa Room 7. May nagkamali sa sistema ng ospital, kaya wala ng oras para ilipat pa ang pasyente sa ibang silid. Pagpasok ni Nurse Liza sa silid, madilim ito at malamig. Isang matandang babae, payat at tila hinang-hina, ang nakahiga sa kama. Nagsalita ang matanda, "Tulungan mo ako, huwag mo silang hayaang bumalik." Nagulat si Liza, ngunit inisip niyang baka nananaginip lang ang pasyente. Sinubukan niyang pakalmihan ito, "Wala pong babalik. Ako po ang bahala sa inyo," sabi ni Liza habang inaayos ang kumot ng pasyente. Ngunit nang hinawakan niya ang kamay ng matanda, napansin niyang napakalamig nito, tila wala ng buhay. Biglang nagbukas ang pinto, at pumasok ang isang malamig na hangin na nagpatay ng ilaw sa silid. Kinilabutan si Liza, ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili. Walang multo, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Sa dilim, narinig niya ang mabibigat na yabar, palapit ng palapit. Hindi siya makakilos. Nang bumalik ang ilaw, wala siyang ibang nakita kundi ang matanda, na ngayon ay nakangiti ng malademonyo. Huli na, nandito na sila. Biglang sumigaw ang matanda, at kasabay ng kanyang sigaw ay nagsara ng malakas ang pinto ng silid. Ang ilaw ay nagpatay-sindi, at sa bawat patay-sindi, tila may mga anyo ng tao sa bawat sulok ng silid, mga anino ng mga taong nagdurusa, umiiyak, at humihingi ng tulong. Bumilis ang tibok ng puso ni Liza. Hindi na niya kaya, tumakbo siya palabas ng silid. Pagdating niya sa nurse station, nanginginig siya at walang masabi. Sinubukan siyang kausapin ng head nurse, pero hindi na siya makatingin ng diretsyo. Yung pasyente, nasa Room 7, bulong ni Liza habang lumuluha. Ngunit nang tingnan ng mga doktor at nurses ang Room 7, wala nang tao sa loob. Ayon sa record ng ospital, walang pasyente ang inilipat doon ng gabing iyon. Ang kama ay maayos, walang bakas na may gumamit nito. Mula noon, tumigil na si Nurse Liza sa kanyang trabaho. At ang Room 7, nananatili itong nakalock, walang sinumang naglakas loob na gamitin ito muli. Ngunit tuwing gabi, may mga nakakaringgit pa rin ng mga sigaw. Mga sigaw na nagmumula sa isang lugar na hindi maipaliwanag.